Gabi-gabi, mahimbing na sana ang tulog mo, pero bigla ka na lang napapabalikwas. Isang matalim na sakit sa binti, parang pinipilipit ang laman. Wala kang nagawa kundi idantay ang kamay, igalaw ng kaunti at hintayin na lang na kusa itong mawala. Tapos, pag umaga na, mabigat ang pakiramdam ng katawan para kang hindi nakatulog. Pamilyar ba sa iyo to? Hindi ka nag-iisa. Maraming nakatatanda ang nakakaramdam ng ganito araw-araw. Sabi ng iba, edad lang yan, natural na. Pero ang totoo, may dahilan. At higit sa lahat, may magagawa ka. Ang pulikat sa binti ay hindi lang simpleng kirot. Isa itong senyales, isa itong babala na baka may kulang na sa katawan mo. Maaaring bitamina, maaaring mineral, maaaring tubig. Pero ang hindi alam ng karamihan, sa pamamagitan ng tamang pagkain, pwede mo itong pigilan. Pwede mong ibalik ang kontrol. Pwede mong mabawi ang lakas ng iyong mga binti. At dito sa video na ito, ibinubunyag namin ang 5 pagkain na hindi lang masustansya, kundi direktang tumutulong para mapigilan ang pulikat, mapalakas ang kalamnan, at mapanatili ang maayos na daloy ng dugo. Ang ilan dito, baka araw-araw mo nang nakikita sa kusina mo pero hindi mo alam kung gaano ito kahalaga. May isa pa ngang bonus food sa dulo na matagal nang ginagamit ng mga lola't lolo natin bilang natural na pampalakas ng kasukasuan, kaya siguraduhing manatili hanggang dulo. Pero bago tayo magsimula, meron akong simpleng tanong sa iyo. Mga senior natin, kung naranasan nyo na rin ang ganitong klaseng pulikat sa binti, o naririnig nyo ito sa kaibigan, asawa o anak, isulat niyo sa comments ang salitang pulikat. Oh, yun lang. Para malaman naming hindi kayo nag-iisa at para maramdaman mong may komunidad kang kasama rito. Dito sa gintong edad, hindi lang impormasyon ang layunin namin. Layunin naming ibalik sa inyo ang kontrol. Ang karapatan mong mabuhay ng mas magaan, mas malakas, at mas may alam. Kaya ngayong gabi, imbes na piliting tiisin na lang ang kirot, bakit hindi natin simulan ang pagbabago? Hindi kailangan ng mamahaling gamot. Hindi kailangan ng komplikadong diet. Simulan natin sa simpleng pagkain na matagal nang nariyan pero hindi natin nabibigyan ng pansin. At ang unang pagkain sa listahang ito, akala mong pangluto lang pero pag ginamit ng tama, pwede palang maging sandata laban sa pananakit. Isa, luya, ang tahimik pero makapangyarihang panlaban sa pulikat. Si Mang Ernesto ay 74 na taong gulang, dating super ng jeep sa Maynila. Sanay sa mahabang biyahe, sa init ng kalsada at sa mga pasaherong walang barya. Pero ngayon, wala na siya sa kalsada, sa bahay na lang. At gabi-gabi, hindi pasahero ang ginigising niya, kundi ang matinding pulikat sa binti. Sabi niya, parang hinihila pababa ang laman ko. Tapos naiiyak ka na lang sa sakit. Ang anak niya, si Lisa, ay isang nurse. Isang gabi, nagpakulo siya ng luya at pinainom sa tatay niya. Salabat lang yan, ang sabi ni Mang Ernesto. Pero mula noon, ginawa niyang gabi-gabi. Pagkalipas ng 2 linggo, napansin niyang hindi na siya biglang nagigising. Hindi raw siya sigurado kung bakit, pero sabi niya, parang may nagpapakalma sa binti ko. Hindi ito kwento lang. Ayon sa mga pag-aaral, ang luya, ginger, ay isang natural na anti-inflammatory. Ibig sabihin, tinutulungan nitong pababain ang pamamaga sa loob ng katawan, kabilang na ang mga kalamnan. Kapag ang muscle ay namamaga, mas madali itong kapitan ng tensyon, paninigas at cramp. Pero dahil ang luya ay may compound na tinatawag na gingerol, ito'y direktang kumikilos para palambutin ang mga naipit na ugat at tissues. Hindi lang yon. Ang luya ay may kakayahang pabutiin ang blood circulation. Mas maraming dugo, mas maraming oxygen, mas mabilis ang recovery ng kalamnan. Kaya kung iniinom ito bago matulog, tulad ng ginawa ni Mang Ernesto, tumutulong ito na ihanda ang katawan sa mahimbing na tulog na walang bigla ang pulikat.
Madalas iniisip natin na ang luya ay pangluto lang, sa tinola, sa adobo, sa paksiw. Pero sa tamang gamit, ito ay isang uri ng natural na gamot na halos walang side effect. At higit sa lahat, abot kaya. Hindi mo kailangang gumastos, hindi mo kailangang bumili ng mamahaling supplement. Ngunit ito ang tanong, bakit hindi ito alam ng karamihan? Dahil ang mga remedyo na tahimik, simple at hindi komersyal, kadalasan hindi pinapansin. Pero ang katawan natin, mas nakikinig sa natural. Hindi ba't nung bata tayo, kapag masakit ang tiyan, sabaw lang ng luya ang nilalagay ni Lola? Ang luya rin ay may taglay na magnesyo at zinc na tumutulong sa nerve relaxation. Kapag ang ugat ay nasa tamang kondisyon, mas kaunti ang maling signal na nagpapakilos sa mga kalamnan. Mas kontrolado ang contraction, mas kalmado ang katawan. Ngayon, isipin mo to, sa halip na magising ka sa gitna ng gabi dahil sa pulikat, paano kung tuloy-tuloy ang tulog mo? Paano kung pagbangon mo sa umaga, hindi mabigat ang katawan mo, hindi makunat ang hita mo, at hindi ka natatakot na muling maramdaman ang biglaang sakit? Isang basong salabat bago matulog. Yun lang, hindi mo kailangang maghintay ng reseta, hindi mo kailangang maging doktor, kailangan mo lang subukan. Gaya ni Mang Ernesto, baka yun na pala ang simula ng pagbawi mo sa kontrol sa sarili mong katawan. At kung iniisip mong simple lang ang luya, hintayin mong makita ang kasunod na pagkain. Mas malalim pa ang epekto nito sa ugat at kasukasuan, kaya huwag kang bibitaw. 2, malunggay, gulay na tahimik, pero lumalaban para sa lakas ng binti. Si Aling Sally ay 68 taong gulang. Dating guro sa elementarya, retirado na ngayon. Araw-araw siyang nag-aalaga ng kanyang apo habang naghahanda ng simpleng ulam para sa maghapon. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, napansin niya ang kakaibang panlalambot ng kanyang mga binti. Sa tuwing aakyat siya sa hagdan, para bang may mabigat na buhat sa tuhod. Minsan, napapatigil na lang siya sa gitna, humahawak sa dingding at hinahabol ang hininga. Siguro normal na lang ito sa edad, sabi niya. Pero napansin din ng anak niya ang paninikip ng mga binti ni Aling Sally. Isinama siya sa barangay health center at doon nakita mababa ang calcium at iron levels niya. Simple lang ang payo ng doktor, idagdag ang malunggay sa araw-araw na pagkain. Simula noon sa bawat tinolang manok, sa monggo, sa ginisang gulay, may malunggay na. Pagkalipas ng 2 linggo, napansin niyang mas magaan ang katawan niya. Kaya na ulit umakyat sa hagdan nang hindi humihinto. Kaya na ulit habulin ang apo sa bakuran. Hindi ito himala. Ang malunggay, moringa, ay tinaguriang superfood ng mga eksperto. Isa ito sa pinakaabot kaya, ngunit sobrang siksik sa nutrisyon na gulay sa buong mundo. Mayaman ito sa calcium na mahalaga sa buto at kalamnan, iron para sa oxygen sa dugo, at anti-inflammatory compounds para sa sakit ng kasukasuan. Para sa mga senior, ang kakulangan sa calcium ay hindi lang tungkol sa buto. Ang mahinang calcium ay nagdudulot din ng paninikip ng kalamnan at madaling pagkapagod. Kapag kulang sa iron, bumababa ang oxygen sa mga tissues, kaya madaling nangangalay. At ang malunggay sa simpleng pagkakain araw-araw ay tumutulong maiwasan ang lahat ng iyan. Ayon sa mga pag-aaral, ang isang tasa ng lutong malunggay leaves ay nagbibigay ng halos 125% ng daily recommended intake ng calcium para sa matatanda. Hindi lang iyon, may taglay din itong vitamin C, vitamin I, potasyo at magnesyo. Lahat ng yan ay kailangan para sa nerve function, muscle contraction at blood circulation. Isipin mo, isang bungkus lang ng malunggay sa palengke, 5 piso. Pero ang epekto sa katawan, halos kasing halaga ng mga supplement na libo-libo ang presyo. Kaya minsan, hindi sa presyo nasusukat ang halaga, kundi sa epekto. May isa pang benepisyo ang malunggay na hindi alam ng karamihan. May natural itong anti-inflammatory effect na tumutulong sa mga may arthritis. Kung napapansin mong namamaga ang kasukasuan mo, madalas masakit kapag malamig o kapag napagod,
posibleng makatulong ang regular na pagkain ng malunggay. Ngayon itanong mo sa sarili mo, may mga araw ba na para bang mabigat ang katawan mo kahit wala ka namang ginawa? May mga gabi ba na parang ayaw gumalaw ng tuhod o hita mo? May mga hakbang ba na parang kailangan mong buuin ang loob mo bago mo gawin? Kung oo ang sagot mo sa kahit isa sa mga tanong na, yan, baka panahon na para hindi lang basta ulam ang tinitingnan mo sa pinggan. Tingnan mo kung paano ka nito tinutulungan o pinapabayaan. At kung iniisip mong pangkaraniwang gulay lang ang malunggay, hintayin mong marinig ang susunod. Isang prutas na madalas mong kainin tuwing mainit ang panahon. Pero hindi mo alam na tinutulungan ka pala nitong hindi mapulikat sa gabi. 3, pakwan. Prutas na pumapawi sa pulikat. Bago pa ito umatake, mainit ang panahon. Pawis na pawis ka kahit hindi ka gumagalaw. Tapos sa gabi, bigla ka na lang nagigising sa matinding pulikat sa binti. Sakit na parang pinipilipit ang laman mo. Walang pasabi, walang dahilan. Pero ang hindi mo alam, baka ang ugat ng problema ay dehydration. Ayon sa mga eksperto, isa sa pinakakaraniwang sanhi ng nocturnal leg cramps sa matatanda ay ang kakulangan sa tubig at electrolytes sa katawan. Kapag hindi sapat ang iniinom na tubig sa maghapon, nababawasan ang circulation at muscle function at ang pulikat ay biglang sumusulpot. Dito pumapasok ang pakwan. Oo, simpleng prutas, matamis, pampalamig. Pero ang hindi alam ng karamihan, ito ay isang natural na electrolyte restorer. Ang pakwan ay mayaman sa potasyo at magnesyo, dalawang mineral na direktang konektado sa pag-relax ng muscles. Ang potassium ay tumutulong sa nerve signaling, ang paraan kung paano sinasabi ng utak mo sa kalamnan kung kailan ito i-relax o i-contract. Kapag mababa ito, nawawala ang tamang koordinasyon ng galaw. Resulta, pulikat. Bukod pa roon, ang pakwan ay may mataas na tubig na content, halos 72%. Ibig sabihin, habang kumakain ka nito, parang umiinom ka na rin ng tubig. At hindi lang basta tubig, tubig na may nutrients. Isang pag-aaral ang nagsabing ang mga taong kumakain ng pakwan pagkatapos ng ehersisyo ay mas mabilis na nare-recover ang kalamnan kumpara sa plain water lang. Kaya para sa mga matatandang madaling mapagod o may history ng pulikat pagkatapos ng lakad o pagod, mainam ang pakwan bilang natural recovery snack. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ilang basong tubig ba ang naiinom mo sa buong araw? Ilang beses kang pinagsabihan ng doktor o anak mo na uminom ka ng tubig at ilang beses mong inismiran yon dahil wala ka namang ginagawa? Pero tandaan mo, kahit nakaupo ka lang buong araw, ang katawan mo ay nawawala ng tubig sa paghinga, sa ihi, sa pawis, at oo, kahit sa simpleng pag-iisip. At kapag hindi mo yan pinapalitan, ikaw mismo ang nagpapahina sa kalamnan mo nang hindi mo namamalayan. Ang pakwan bukod sa hydration ay may taglay ding citrulline, isang compound na tumutulong sa blood vessels para mag-relax. Kapag mas maganda ang daloy ng dugo, mas maraming oxygen ang nakakarating sa mga kalamnan. Resulta, mas kalmadong muscles, mas kaunting pulikat, mas mahimbing na tulog. Kaya sa susunod na mainit ang panahon, huwag lang basta malamig na soft drinks ang hanapin mo. Buksan mo ang Frigidaire, maghiwa ka ng pakwan, o kahit isang slice lang sa hapon, sapat na para mapalitan ang nawalang tubig sa katawan. May isa pang epekto ang pakwan na hindi agad napapansin. Nakakatulong ito sa pagtulog. Dahil sa hydration at potassium content nito, nababawasan ang restless legs at mga biglaang muscle twitching sa gabi. Marami sa mga matatanda ang nagsasabing, hindi ako makatulog dahil parang may humihila sa binti ko. At iyon ay maiiwasan kung tama ang balansing electrolyte at tubig sa katawan. Kung minsan, may mga solusyon na nasa harap lang natin. Pero dahil sobrang simple, binabaliwala natin. Pakwan, prutas lang yan. Pero para sa katawan mong pagod na, para sa mga binti mong palaging masakit, ito ay maaaring maging pang-araw-araw na lunas na hindi mo kailangang ipabili sa butika.
At kung iniisip mong alam mo na ang lahat ng prutas na may benepisyo sa muscle cramps, teka lang, dahil ang susunod na pagkain halos araw-araw mo rin nakikita pero may taglay itong nerve-repairing power na hindi mo aakalain. Isang matamis na pamilyar pero pwedeng maging sandata mo laban sa gabi-gabing pulikat. 4, saging, gabi-gabing ginhawa para sa napapagod na kalamnan. Si Nanay Lita ay 66 na taong gulang. Dati siyang mananahi, sanay sa maghapon ng tahimik na pag-uukit ng sinulit sa tela. Pero sa paglipas ng panahon, kahit wala na siya sa makina, napalitan ito ng ibang tunog. Ang higbi tuwing madaling araw dahil sa biglaang pulikat sa binti. Parang may humihila sa binti ko, kwento niya sa apo niya isang umaga. Nagigising ako, hindi dahil sa ihi, kundi dahil sa kirot. Akala niya normal lang ito, bahagi na raw ng pagtanda. Pero sa health center, sinabi ng nurse na baka kulang siya sa potasyo at magnesyo. Simple lang ang payo. Kumain ng isang saging bago matulog. At iyon nga ang ginawa niya. Simula noon bago pumasok sa kama, may isa siyang hinog na saging sa tabi ng baso ng tubig. Hindi siya agad naniwala pero pagkalipas ng isang linggo, hindi na siya nagigising sa gitna ng gabi. Hindi na rin kailangan ng hilot sa umaga. Ang sakit? Parang nawala. Ang saging ay isa sa pinaka-natural at pinakamadaling solusyon sa nocturnal leg cramps. Bakit? Dahil mayaman ito sa potasyo, isang mahalagang mineral na responsable sa pagpapahinga ng muscles at sinyaling ng nerve. Kapag kulang ang potassium sa katawan, nagiging sobrang excitable ang kalamnan. Ibig sabihin, kahit maliit na stimulus, pwedeng mag-trigger ng pulikat. Bukod pa roon, ang saging ay may taglay ding magnesium, kasama ng potassium, bumabalanse ito sa mga electrical signal sa katawan. Naayos ang coordination sa pagitan ng utak at kalamnan, kaya hindi ito biglang sumisikip o sumasakit. Kung naiisip mong parang electronics ang katawan natin, tama ka. At ang saging, parang charger na bumabalansi sa sirkulasyon ng signal. May isa pang taglay ang saging na hindi masyadong napapansin. Vitamin B6. Isa itong key nutrient sa pag-regulate ng mga neurotransmitter, ang chemical messengers ng ating nervous system. Kapag kulang ka sa B6, mas prone ka sa inflammation, muscle fatigue at cramping. Ang isang medium na saging ay nagbibigay ng halos 30% ng daily requirement ng B6 para sa matatanda. Ngayon, isipin mo to. Tuwing gabi, ilang beses ka nang nagising dahil sa sobrang sakit sa hita o binte? Ilang beses ka nang nagpahid ng langis o gumamit ng hot compress pero bumalik pa rin kinabukasan? Baka ang kailangan mo ay hindi labas kundi loob. At ang saging pwedeng maging simula nun. May isa pang hindi alam ng karamihan. Ang natural sugar ng saging ay tumutulong sa mas maayos na hydration. Dahil may carbohydrates ito, tumutulong ito sa katawan na i-retain ang tubig na mahalaga para sa electrolyte balance. At dahil 74% ng muscle cramps ay may kaugnayan sa dehydrasyon, ang saging ay isang simpleng solusyon na may maraming epekto. Kailan ito pinakamainam kainin? Bago matulog para sa overnight muscle recovery. Pagkatapos mag-ehersisyo para sa replenishment ng lost minerals o kahit sa hapon kapag ramdam mong nangangalay ang katawan mo. Pero paalala lang, para sa mga may diabetes, kumain ng saging kasama ang fiber-rich foods tulad ng oats or nuts para hindi bigla ang blood sugar spike. Ang layunin natin dito ay sustained support, hindi sugar rush. Kung minsan, ang solusyon ay hindi mahal, hindi komplikado. Simpleng prutas na laging nasa tindahan, nasa pre-diader, o minsan inaayawan pa natin dahil nakakasawa. Pero ang saging, kapag ginamit ng tama, ay pambihirang kakampi para sa katawan. At kung iniisip mong tapos na tayo sa mga pagkain na makakatulong sa pulikat, teka lang, ang susunod na pagkain simple rin pero may bit-bit na lakas para sa nerve at muscle repair na talagang makakapagpabago ng pakiramdam mo. Isa ito sa pinakapuno ng protina at bitamina,
pero hindi masyadong binibigyang halaga ng karamihan. 5 itlog, ang simpleng pagkaing pambihirang panglaban sa pulikat. Minsan kung ano pa yung araw-araw mong nakikita sa kusina, siya pa ang pinakamakapangyarihan, ganyan ang itlog. Nilalaga mo sa almusal, sinasahog sa sopas, o minsan ginagawa mo lang palaman sa tinapay. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang itlog ay isa sa pinakamalalakas na natural na panlaban sa pulikat. Paanong naging posible yon? Unahin natin ang protina. Ang itlog ay tinatawag na complete protein source dahil taglay nito ang lahat ng siyam na essential amino acids. Ibig sabihin, bawat kain mo ng itlog, nagbibigay ka sa katawan mo ng mga building blocks para sa muscle repair. At ano ang isa sa mga sanhi ng pulikat? Pagkapagod ng kalamnan. Kapag kulang ka sa protina, mabagal ang recovery ng muscle fibers. At tuwing gabi, habang nagpapahinga ka, ang kalamnan mo ay naghahanap ng suporta. Kapag wala, pulikat ang isinusukli. May taglay din itong vitamin B12, isang mahalagang bitamina para sa nerve health. Kapag mababa ang B12 mo, nagiging distorted ang signal ng ugat sa kalamnan, kaya may bigla ang twitching, pangingime o pananakit. Marami sa mga matatanda ang hindi alam na ang madalas na pulikat ay nagsisimula sa ugat, hindi lang sa kalamnan. Ang itlog ay nagbibigay ng B12 sa natural na paraan, hindi mahal, hindi komplikado. At ang masaklap, hindi ito kadalasang napapaliwanag sa karaniwang mga payo sa TV o radyo. Kaya karamihan sa matatanda, basta na lang tinatanggap ang pulikat na parang normal sa pagtanda. Dito mo mapapaisip, kung ito palang impormasyon ay bihirang marinig, paano pa ang iba? Paano kung marami pa palang ganitong kaalaman, pero hindi lang sinasabi sa atin? Mabuti na lang, may mga lugar na pinagtatagpi-tagpi ang ganitong impormasyon. At kung ikaw ay nanonood pa rin ngayon, isa ka sa mga taong nabibigyan ng ganitong kaalaman. Hindi ba't sayang kung palalampasin mo lang ito? Tuloy tayo. Ang itlog ay may vitamin D din, isang kritikal na bahagi ng calcium absorption at muscle contraction. Ayon sa mga pag-aaral, halos 60% ng matatanda sa Southeast Asia ay may vitamin D deficiency, lalo na sa mga hindi na gaanong lumalabas ng bahay. At ang kakulangan sa vitamin D ay konektado sa muscle spasms, chronic pain, leg cramps. Ang pula ng itlog ay likas na pinagmumula ng bitamina D. Isang itlog, mga 40 IU. Maaaring maliit tingnan pero kapag isinama mo sa ibang pagkaing may vitamin D, gaya ng fortified milk o sardinas, napupunan mo ang kulang sa katawan. Ngayon, narinig mo na siguro ang takot sa cholesterol. Oo, ang itlog ay may cholesterol. Pero ayon sa bagong rekomendasyon ng mga eksperto, ang moderate na pagkain ng itlog, 6 hanggang 7 kada linggo, ay ligtas para sa karamihan ng matatanda. Mas ligtas pa ito kaysa sa processed meat, mas madaling tunawin, at mas marami pang sustansyang taglay. Para sa mga may diabetes o high cholesterol, ang pagkain ng egg whites o paghalo sa high fiber na pagkain tulad ng gulay o oats ay mainam. Dahil ang layunin ay hindi lang tanggalin ang sakit, kundi palitan ito ng lakas. At kung iniisip mong sapat na ang nalaman mo ngayon, baka may isang bagay pa kaming hindi pa nababanggit. Isang pagkain na matagal nang ginagamit ng matatanda bilang panangga sa kasukasuan. Hindi ito prutas, hindi ito gulay. Isa itong tradisyonal na sabaw na kung tama ang paghahanda, maaaring makabawas sa paninigas ng tuhod, pananakit ng sakong at pakiramdam ng panlalambot. Pero bago natin yung pag-usapan, tanungin mo ang sarili mo. Anong klaseng impormasyon ang madalas mong naririnig sa ibang channel? At anong klaseng impormasyon ang narinig mo ngayon na hindi mo pa naririnig noon? Kaya kung ramdam mong mahalaga ang ganitong klaseng kaalaman, alam mo na ang dapat mong gawin sa sarili mong oras, sa sarili mong desisyon. Bonus, sabaw ng buto, sinaunang lunas para sa bagong lakas ng katawan. Si Tatay Ben ay 81 taong gulang. Tahimik lang sa kanto,
mahilig magwalis ng bakuran tuwing umaga. Pero minsan, napansin ng mga apo niya na hindi na siya gaanong naglalakad. Hindi na siya sumasama sa palengke. Hindi na rin siya nakikitawa habang naggigitara ang mga kaibigan niya sa tindahan. Ang dahilan, sumasakit na ang mga kasukasuan niya. Lalo na kapag umuulan o malamig ang panahon. Sabi niya, parang pinipilipit ang tuhod ko. Ayoko na sanang uminom ng gamot. Mas sumasakit pa tiyan ko kaysa tuhod. Dahil dito, bumalik siya sa dating nakasanayan. Araw-araw pinapakuluan niya ang buto ng baka o manok ng mahigit 2 oras. Nilalagyan ng luya, bawang, sibuyas, konting asin. Iniipon ang sabaw at iniinom tuwing tanghalian kahit walang ulam. Pagkalipas ng 2 linggo, napansin ng anak niya, "Pa, bakit nasa labas ka ulit?" Sagot niya, "Ewan ko. Parang mas magaan ang katawan ko. Parang lumalambot ang tuhod ko." Hindi lang ito kwento. Ayon sa maraming pag-aaral, ang sabaw ng buto, bone broth, ay may taglay na collagen, gelatin, glycine, proline, at glutamine, mga natural na compound na mahalaga para sa joint lubrication, bone strength, at muscle recovery. Kapag pinakuluan mo ng matagal ang buto, unti-unting lumalabas ang collagen mula sa kartilago at buto. Ito ang natural na cushion sa pagitan ng mga kasukasuan. Kapag kulang ang collagen sa katawan, nagkikiskisa ng buto-buto, dahilan ng pananakit at paninigas. Ang gelatin naman ay tumutulong sa lubrication ng joints para kapag ikaw ay naglalakad, umaakyat ng hagdan o simpleng kumikilos lang sa bahay, hindi mo mararamdaman na parang naninigas ang tuhod mo. Bukod pa ron, ang sabaw ng buto ay may taglay ring calcium, magnesyo, fosforo at trace minerals, natural na nagmula sa mismong buto. Mas madali itong i-absorb ng katawan kumpara sa synthetic supplements. Hindi mo kailangan ng mamahaling collagen powder. Nandyan na sa lutong bahay. At ang pinakamagandang bahagi, ito ay isang uri ng lunas na kilala ng mga lolo't lola natin bago pa dumating ang mga modernong bitamina. At ngayon, pinapatunayan ng siyensya na tama pala sila. Ang glutamine sa bone broth ay tumutulong din sa pag-ayos ng lining ng bituka, kaya nakakabuti rin ito sa digestion. Para sa mga matatanda na may problema sa panunaw o mabilis manghina kapag wala pang kinakain, mainam ito bilang panimula sa araw. Ngayon, baka iniisip mo, hindi ba matagal magpakulo ng buto? Oo, kailangan ng tiyaga. Pero isipin mo, ilang oras lang ito sa isang araw kapalit ng linggo o buwan na ginhawa? Pwede kang magluto ng marami at iimbak sa ref. 1 tasa tuwing tanghalian o hapunan, sapat na para unti-unting bumalik ang lambot at lakas ng kasukasuan mo. At kung may arthritis ka o nararamdaman mong naninigas ang mga binti mo tuwing umaga, tanungin mo ang sarili mo. Nagawa mo na ba ang simpleng paraang ito? Dahil kung hindi pa, baka ito ang matagal mo nang hinahanap. Kung ang modernong gamot ay mabilis pero panandalian, ang bone broth ay mabagal pero pangmatagalan. 1 tasa sa bawat araw, 1 hakbang sa bawat paggising. At kung sa tingin mo, sapat na ang mga natutunan mo sa videong ito, hintayin mong marinig ang huling bahagi. Dahil sa final na bahagi, pagbubuuin natin lahat ng natutunan mo. At ipapakita kung paano magiging bahagi ng araw-araw mong buhay ang 5 pagkain na ito. Hindi lang para iwas pulikat, kundi para sa isang katawan na hindi mo na kailangang ipaglaban gabi-gabi. Lakad mo ang sukat ng lakas mo. Ngayong narinig mo na ang 5 pagkain na makakatulong para maiwasan ang pulikat, tanungin mo ang sarili mo, alin dito ang pwede mong simulan ngayon pa lang? Wala kang kailangang baguhin ng biglaan. 1 basong sabaw, 1 saging, 1 dakot ng mani, maliit na hakbang pero malaking tulong sa katawan mo. Tandaan mo, ang lakas ng binti mo ay hindi lang para makalakad. Ito ang simbolo ng kakayahan mong bumangon, makapunta sa palengke, makaupo sa labas kasama ang mga apo. Kapag malakas ang binti mo, hindi lang katawan ang buo, pati ang kumpiyansa mo sa sarili. At kung isa ka sa mga nanood hanggang dulo, gusto ka naming pasalamatan.
Hindi lahat ay kayang tapusin ang ganitong klaseng video. Ibig sabihin, ikaw ay isang taong nagmamalasakit sa sarili mong kalusugan. At kung may natutunan ka, mag-iwan ka ng simpleng komento sa ibaba. Anong pagkain ang unang mong susubukan? Gusto naming marinig ang sagot mo. Kung gusto mong patuloy na makatanggap ng ganitong klase ng kaalaman, yung hindi lang basta payo kundi makatotohanang impormasyon na may malasakit. Pwede mong i-consider na mag-subscribe sa Gintong Edad. Dito, bawat video ay para sa iyo, para sa tunay na edad ng karunungan. At kung may mahal ka sa buhay, asawa, kapatid, kaibigan, na madalas makaranas ng pulikat, i-share mo ang videong ito sa kanila. Dahil minsan, ang pinakamahalagang payo ay yung ibinabahagi. Paalala mula sa dalubhasa, ang mga impormasyong ibinahagi sa videong ito ay base sa mga pag-aaral at eksperto sa larangan ng nutrisyon. Gayunpaman, bawat katawan ay magkakaiba. Kung ikaw ay may kondisyon sa bato, puso o diabetes, makabubuting kumonsulta muna sa inyong doktor o healthcare provider bago magbago ng diet o uminom ng supplements. Ang kalusugan ay hindi minamadali, pero dapat pinaghahandaan.